Praise the Lord and magandang gabi po sa inyong lahat at napakaganda ng ating awitin at ito po ay isang napakahalagang katotohanan na ating pong maintindihan na tayo pong lahat ay pinatawad, nilinis at niligtas dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesus. Praise the Lord. What a wonderful time to be reminded that it is not because we are good, it is not because we have done many things, no? But it is because of the blood of the Lamb we are saved tonight. And so we welcome our visitors tonight. No? Kasama natin Facebook Live and sa Zoom. And of course, ganun din ang ating mga kapatiran natin na kasama natin ngayon sa Zoom. And of course, ang iba ay sa Facebook Live na lang din. So, ngayong gabi po, ang ating pong pag-usapan ay isang napakagandang topic at ito po ay patuloy nating pinapag-aralan ito. No? The Apostolic Doctrine about the plan of salvation. Paano nga ba natin malaman na tayo ay naligtas? Okay. Ito pong katotohanan na ito kasi wala naman pong iba na nangaral ng mabuting balita at sa atin at plano ng Diyos sa kaligtasan maliban po sa mga apostol, ano po, na binigyan po ng authority ng Panginoon para mangaral sa lahat ng nilalang. Kasama na po tayo diyan at kasama na rin po ang susunod pa po mga henerasyon kung hindi pa po darating ang ating Panginoon. So, ibig sabihin, ang pinaka-authentic and pinaka-original, ang pinakatama, no, na ating pong pakinggan sa plano ng Diyos sa kaligtasan ay walang iba po kundi ang mga turo ng mga apostol. So kung ano pong kanilang ginawa, ay yun po ang ating susundin. So ngayon po mga kapatid, ito po ang ating sinusundan ngayon, yung tungkol po sa plano ng Diyos sa kaligtasan. Kasi mahalaga po ang kaligtasan. Wala na pong pinakamahalagang bagay na atin pong dapat na sikapin na magawa at masiguro, no? Kung di ang kaligtasan. O hindi po actually yung profession hindi po pera ang pinakamahalaga, no? Mahalaga din po 'yon, no? Mahalaga din po na meron po tayong magandang kinabukasan. I mean, maganda po yung ating trabaho, maganda po ang ating income, ang ating mga negosyo, pero hindi po 'yon ang pinakamahalaga na dapat po natin magampanan at masiguro. At yan nga po, ang kailangan po natin ay ang kaligtasan. Dahil po ano man ang mangyari, mahalaga pag bumalik po ang ating Panginoong Hesus, tayo po ay makasama sa Kanya at yun na po ang ating kaligtasan. Kung hindi man po, maiwan po tayo sa lupa at ating pong haharapin ang lahat ng galit ng Diyos at ang parusa ng Diyos. And ultimately, ay mapunta pa po tayo sa lake of fire. Now, ngayon po mga kapatid, bakit po na kaligtasan ng ating pag-usapan? Kasi mga minamahal, lahat po ng tao ay hindi po talaga maliligtas kung wala pong solusyon ng Diyos. Yan po ang ating topic ngayong gabi. Ano nga ba? Na ito'y kadugtong lamang, no? Pero siyempre, magbibigay po ako ng recap, no, sa ating pong topic tungkol po sa dalawang dahilan kung bakit hindi nga tayo makapasok sa akin. Nakakalungkot po isipin, ano po, na ang lahat ng tao ay destined na po papunta ng impyerno. Hindi po ba? Pagka tiningnan po natin, we are destined to go to hell. Yan po ang katotohanan. Lahat ng tao po ay papunta ng impyerno. Kaya nga po na kapag tiningnan po natin, by default, ika nga, we are going to hell. But, dito natin na yan ngayon ma-appreciate yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kasi binigyan niya po tayo ng solusyon. Right? So ngayon, ano nga ba mga dahilan? Bakit hindi nga po tayo makapasok sa langit? Okay, yun po maganda na ano. Para mabigyan po ng solusyon kasi ika nga to know, in order to look for solution, you need to know the problem. Tama? So, ano nga bang problema? Bakit nga hindi tayo makapasok sa langit? At ano ang solusyon po dito? Alright. So ngayon, ang sabi po ng topic ngayon, alamin po natin ang solusyon. Yan. Okay. Now,
In the Bible gave us basically two reasons why we cannot go to heaven. Dalawa po ang dahilan na ibinigay po ng Biblia bakit hindi nga po tayo makapasok sa langit. Na-discuss na po natin ito nung nakaraan, pero magkukonklud na po ako dito sa topic na ito dahil ang kalahati po hindi po natin pa na-discuss. No? Yung unang bahagi lang, yung isang bahagi lang, kasi dalawa nga, di po ba? Yung unang reason, na-discuss na natin. So, medyo bilis-bilisan ko lang sa unang reason, and then ang pangalawang reason po, yun po ang atin pong dugtungan, no? Para po magkaroon na po tayo ng conclusion po sa tinatawag na dahilan dahilan sa ayon sa Biblia, bakit nga ba tayo ay hindi makapasok sa langit. Okay. So number 1, because we are not righteous. That's number 1. One basic reason why we cannot go to heaven, because we are not righteous. Hindi tayo matuwid. Pangalawa, because we are in the flesh and blood. Nasa laman pa po tayo. Alright? So, yun po ang dalawang bagay na sinabi po ng Biblia. Saan po natin makita at mabasa, sabi po sa problema po natin, number 1, that we are not righteous. Anong sabi po ng 1 Corinthians chapter 6, verse 9? Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God. Right? Okay? Ang unrighteous ay hindi daw makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang hindi matuwid. So, problemang malaki ito. Kasi ang sabi po ng Romans, chapter 3, verse 10 to 11, as it is written, there is none righteous, no, not one. Right? So, in verse 11, it says, there is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Kita ninyo mga kapatid? Ang sabi ng Bible, walang matuwid, wala ni isa. So sa number 1 na problem, wala talaga may maligtas. Nakakalungkot po na katotohanan po yun. Ito pa ang sabi ng Romans chapter 3 verse 23. For all have sinned and come short of the glory of God. So, ang lahat daw ay nagkasala at nawalan ng kaluwalhatian ng Diyos. At dahil nagkasala ka, anong kabayaran? Romans 6:23, for the wages of sin is death. But the gift, ito na ngayon ang solusyon ng Diyos. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, ibig sabihin mga kapatid, although na nakadestino na ang isang tao para mapunta sa impyerno dahil nga hindi nga siya matuwid, dahil sabi ng Bible, ang hindi matuwid ay hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. At sabi ng Biblia, lahat tayo hindi matuwid. So hindi talaga tayo makapasok. Pero mga kapatid, ito po ang good news dahil meron pong ibinigay ang Diyos na pamamaraan para po tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at maliligtas po tayo. Yan po ay sa pamagitan lamang ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So wala na pong ibang pwedeng magbigay po ng katotohanan at daan kung paano tayo maligtas at masolusyonan itong mga problemang ito. No? There is no way but through Jesus Christ. Okay, number 2 problem is because we are in the flesh and blood, and that's the reality. We cannot yung parang imagine na lang natin na hindi tayo laman at dugo. It's real. Diba? Tayo laman, nahahawakan, nakikita natin kapag nasugatan tayo, may dugo. So, anong sabi naman ng 1 Corinthians chapter 15 verse 50? Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Oh, claro. It's very clear that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Neither doth corruption inherit in corruption. So, without God's solution to these two problems, we are all doomed to hell.
Yan po ang katotohanan, mga minamahal. Kaya nga po, pasalamat po tayo sa Diyos na imbis na pabayaan niya na lang po tayo. No? Instead of allowing of God allowing us to be in the punishment, to be in hell, He gave a solution. Brethren, you have to listen to this solution, as the Bible says in John chapter 3, verse 16 and 17. For God so loved the world. He loved you, He loved me, He loved everybody. That's why He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him. Now take note of the word believe it. It's not just only having faith, because believe it is an action word. It goes with faith plus action. So whosoever believeth, whosoever who have faith and have action actually in Him should not perish, but have everlasting life. Now the purpose of Jesus Christ is, as in verse 17 says, for God sent not His Son into the world to condemn the world. Praise God. But the world through Him might be saved. So that's the only purpose of Jesus Christ. And that is to save me, to save you, and to save everybody. Now remember, brethren, if we miss this great opportunity and this gospel, brethren, we will be missing the most important and the most dramatic, the most precious action of God towards us. Mamimiss po natin ang kanyang ginawa, ang kanyang sacrifices, kung hindi po natin maintindihan ang plano ng Diyos sa kaligtasan. Dahil yan po ang mission ni Jesus Christ. So His mission is not to condemn the world. Praise God. Salamat at hindi tayo kinokondina sa ating mga kasalanan, kundi that the world through Him might be saved. So, what then is the solution of God for us to enter heaven and be saved? Okay, ito maganda. Okay, ano ng solusyon? Ayon sa Biblia, ano ang ating solusyon? Okay, di ba binanggit kanina na ang ating kaligtasan ay through Jesus Christ lamang at pinadala ang ating Panginoon para magligtas po sa atin. Ano po ang sabi ng Panginoon Jesus para maligtas tayo? Ligtas ako, maligtas ka rin. Maligtas tayo lahat. Ano po ang sabi niya? Ito po, John 3, verse 3 and 5. Jesus answered unto him, verily, verily. Now take note of the word verily, because it means truly, truly. Now, if you can notice, in the Bible, if Jesus Christ say that, it is automatically the truth. It is automatically trustful. You can trust that it is truth and it has power. But Jesus said, verily, so one another, truly, and another, truly. So what kind of verse is this, brethren? The truth in this. That Jesus, when He said it's already the truth, but He added 2 times the word truly, truly, verily, verily. Diba? Mga minamahal, wala na pong butas itong John chapter 3, verse 3 and 5. Wala na pong itong ika nga ay palso. You can never go wrong in this verse 3 because this is the truth that Jesus said. But here is the truth that He said. Except. Now we know that the word except means no options. Alright? So, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Many people would like to rebuttal. You know, some people would like to question that if it is in order to be saved, you need to be born again. What happened to those people na hindi nakarinig, sa mga taong mamatay na, hindi man lang nabaptize, yung mga hindi naabot ng mabuting balita? You know, sometimes they keep on thinking, but he or she himself did not decide to obey the word, the gospel of Jesus Christ. So, ibig sabihin, itong mga issue na ito, mga kapatid,
pamamaraan lang ng tao para lumihis at para ma-justify yung kanyang sarili. Kasi sasabihin niya, kung yan po ang kailangan para maligtas, no? Paano naman yung hindi nakarinig? Paano naman yung mga matatanda na noon pa hindi inabot ng Bible? Paano naman yung mga namatay nung una? Paano naman? Pero lahat na lang naisip nila. Ang tanong, pag tinanong mo siya, bakit ikaw, nagawa mo ba? O hindi rin, hindi po ba? So ibig sabihin, kahit nandito sila, hindi rin sila susunod. Kagaya mo. Hindi po ba? So, meaning mga kapatid, pag sinabi ng Panginoon na except or no options, you have no any choice but to obey. Okay? Now, sabi niya, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Pero hindi pa ito naintindihan ni Nicodemo sa verse 4. Kung mabasa po ninyo sa inyong mga Bible. Kasi tanong siya, paano ba may panganak ang tao muli? Kung siya'y matanda na, o nga naman, malaki ka pa sa nanay mo posible, or wala ka ng nanay. Di po ba? O ang nanay mo ang liit. Paano nga ba? Sabi niya, pwede bang bumalik sa tiyan? Then ipanganak muli? Pero hindi po yan ang ibig sabihin ng Panginoon because this is not literal. This is already spiritual. Ang sabi po ng ating Panginoon sa verse 5, para klaro, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ito pong nakakalungkot na verse, mga kapatid. No? Kasi kapag pinakinggan po natin ang karamihan sa mga mangangaral na hindi po naniniwala na kailangan ng tao may panganak sa tubig at sa Espiritu kay mabautismohan sa tubig at sa Espiritu para maligtas. Ang ginagawa po nila, hanggang verse 3 lang po sila. Ang sinasabi nila, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, dapat ka maborn again, kapatid. At kapag tinanong mo na paano ka maborn again, pupunta sila doon sa Romans o kaya doon sa Ephesians. For by grace, you are saved through faith. Bakit hindi ka bumaba? Di po ba? Sa baba po ang sagot. Paano ka maborn again? Ang sabi po rito, except Jesus answered again. No? Jesus answered, verily. Again, verily. So 2 times again. I say unto you, except, again, no options. Except, maliban no options. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ito na ngayon. Masyado ng klaro, masyado ng malinaw, mga kapatid. So, if you will not decide right now to be born of water and of the Spirit, Jesus said, you cannot enter into the kingdom of God. The good news, brethren, is it is very easy to be born of water and of the Spirit. Just decide right now, and you can be baptized. And then, worship God right now, and you can receive the Spirit. Praise God. Wala pong bayad ito. Ito po yung grace ng Diyos. Hindi mo kailangang bayaran ang iyong kaligtasan. Pero gawin mo at sundin mo. Yun pong sinasabi. Kaya nga na ang ating Panginoong Hesus ay namilit talaga. No? Jesus gave only one way to be saved and urged everyone who want to be saved to follow and obey the solution. No, pinili talaga ng Panginoon. Anong sabi niya sa John chapter 3 verse 7? Marvel not that I said unto thee, you must be born again. Right? So, sabi niya, huwag ka nang magtaka. Sa totoo lang, ibig sabihin nito, huwag ka nang maraming tanong. Hindi po ba? Minsan ang mga tao, parang ang daming gusto ko maligtas, kaya lang. Gusto ko magpabaptize, kaya lang. Gusto ko makareceive ng Holy Ghost, kaya lang. Gusto ko maglingkod sa Panginoon, kaya lang. ang dami pa yung nag-iisipan. Sabi ng Panginoon, huwag ka nang magtaka. No? At sasabihin ko sa iyo, kailangan mo may panganak ulit. Marvel not that I said unto you, you must be born again. Now, Jesus made it clear that the only way to inherit the kingdom of God is to be born again, which means being baptized in water and baptized with the Holy Spirit. Yun lang po ang born again. Yung iba, kung saan pa sila naghahanap ng mga paliwanag para ma-avoid lang po nila ito. Very clear naman po. Ang sinasabi ng ating Panginoon, He made it very simple and easy to understand na ang pagka-born again mo, ma-born ka sa water and sa Spirit. And that will
feel the new birth experience. So, it is very evident that if we want to be saved, Jesus said, we must be baptized both in water and in the Spirit. Sa mga nagsasabi na hindi na kailangan, anong patunay mo? Wala pong may binabanggit ang Bible na hindi kailangan ang mabautismo ka sa tubig at Espiritu para hindi ka or maligtas ka na hindi mo kailangan. Wala po. Wala po sa Biblia na mababasa. So ano pong patunay? Bakit ayaw mo? Di ba? Maraming katanungan eh. Sabi pa nga ni Apostol Pablo, what that hinder you to obey the truth? Ano ba ang pumipigil sa iyo? Now, ngayon, gusto mo bang makasiguro? Yan po ang ating gusto pong i-convey po sa bawat isa. We want to make sure that we will be saved. Because if we are not sure, if we will not make it sure that we will be saved, brethren, by default already, we are going to hell. Yan na po ang ating direksyon. No any chance at all. So, why Jesus said, we must be born or we must be baptized in water and in the Spirit. Because this two-part process will give solution to the two reasons why we cannot inherit the kingdom of God. Ito po ang pamamaraan. Di ba sinabi ko nga kanina sa inyo? No? I told you before, there are only two reasons why you cannot go to heaven. Number one is we are unrighteous. Number two is we are in the flesh and in the blood. Now, this two-part process will give solution to that two reasons. Alright? Okay, i-discuss po natin. Paano po makabigay ng solusyon ang bautismo sa tubig? Sa first na problema natin, which is we are not righteous. Problem number one, we are not righteous. The solution, baptism in water. Paano? Sabi ng Biblia, when Jesus cometh from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him, but John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, comest thou to me? Sabi ni John, sabi ng Biblia, si Jesus Christ napunta po sa Jordan, mula po siya sa Galilee, pumunta po siya kay John the Baptist para magpabautismo. O si Jesus nga, galing na sa langit, walang kasalanan, makapangyarihan, nagpabautismo. Paano itong mga tao na ayaw sila magpabautismo? Di po ba? Nakakalungkot po yun. Si Jesus nga nagpabaptize, ikaw ayaw mo. So ngayon, sa aming mga mahal na bisita, kung nagpabaptize si Jesus, magpabaptize ka rin kasi sabi ng ating Panginoon, nagdala siya ng example para ngayon, anong sabi ni John sa kanya? I have need to be baptized of thee and comest thou to me? Ako dapat ang bautismo mo, sabi ni Juan, tapos ikaw yung pumupunta sa akin para mabautismohan. Anong sabi ni Jesus? Suffer it to be so now. For thus it becometh us to fulfill all righteousness. So Jesus, being in the flesh, need to fulfill righteousness through the baptism. Sabi niya, pabayaan mo mangyari ito. So kung hindi ito importante, bakit kailangan pa na gawin ni Jesus ito? At bakit niya pa ito sasabihin? Sabi niya, suffer ito, bisunang, pabayaan mo mangyari ito kayo. For thus it becometh us to fulfill all righteousness. And the Bible says, he suffered him. So nakumbinsi si Juan. Si Juan ayaw Kasi alam niya, mas mataas sa kanya ito. Sabi niya nga he must increase, I must decrease. Forerunner lang siya. Yun ang Misaya. Pero siya nagbautismo sa Misaya. No? Pero bakit nagpabautismo si Jesus? Para matupad ang buong katuwiran. Meaning, mga minamahal, ang bautismo mahalaga because it will make you righteous in the eyes of God. Hindi ang mga kabutihan actually na ginawa mo ang magpa-righteous sa iyo sa mata ng Diyos. Hindi yung pagiging charitable mo, hindi yung pagiging generous mo, hindi pagiging helpful mo, hindi yung pagiging good mo, or mabait ka, or wala kang kasalanan, wala kang may sinaktan na tao. Hindi po yun ang makagawa sa iyo na isang matuwid. Ang makagawa sa iyo na matuwid sa mata ng Diyos is through the baptism. Right? So, ano pa ang sabi ng Biblia tungkol sa bautismo?
1 Peter 3:21, the like figure whereunto even baptism that also now save us. Oh, sabi nila, alam niyo itong verse na ito, marami pa tong gusto mag-refute nito na hindi talaga daw makakaligtas ang bautismo. Andiyan na po, klarong-klaro. Pilit nila sasabihin nila na, dapat sinabi na lang ni Jesus na ito sinabi na nga ayaw mo pa naman maniwala. Nakakalungkot, no? Minsan hindi ko maintindihan talaga mga tao. Bakit nga ba na talaga i-refute pa nila ang baptism? That's the devil's mind actually. Those people who refuse and preach that you don't need to be baptized in the name of Jesus Christ in order to be saved. They are the emissary of the devil. Alam nyo kung bakit, mga kapatid? Kasi alam ng diablo, kung hindi ka mabautismo sa pangalan ni Jesus, automatically hindi rin natanggal ang kasalanan mo. That will make you also an automatic candidate towards hell, which is the destiny of the devil, of Satan himself. Yun pong papuntahan niya eh. So welcome to the club, sabi niya. Ayaw mo magpabaptize? Good! Ayaw mo magpabaptize in Jesus' name? Palakpak ang diablo. Oh, good, good. Worship ka lang, okay lang yan. Simba ka lang yan. Basa ka Bible, okay lang yan. Oh, mamigay ka ng kayamanan, okay lang yan. Basta huwag ka lang magpabaptize in Jesus' name. Bakit? Alam niya kasi kapag hindi ka mabaptize in Jesus' name, alam niya, sinner ka pa rin, hindi ka pa rin naging righteous, kaya welcome to the club. Yun ang sabi niya. Nandun siya sa gate. Wow! Mga recruit ko, come here! Mga kapatid, tingnan nyo Hindi niya kailangan labanan ng church eh. Hindi niya kailangan labanan ng church para marami siyang makuha. Anong ginawa niya? Pumasok siya sa church. Pumasok. Nagpa-convert. Anong ginawa niya? Doon sa loob, binago niya ang pagtuturo. Ang bautismo na dati, na pag-aralan natin last week, na maging ang mga pag-aaral ay nagtumutukoy na ang bautismo talaga na original, ayon sa Biblia, is in Jesus' name. Anong ginawa niya? Inunti-unti niyang makumbinsi ang mga tao na hindi actually Jesus' name ang bautismo, kundi in the name of the Father, the Son, and of the Holy Ghost. Wala ng pangalan ni Jesus. So, kahit ilang ulit ka pa nabaptize sa ganong klaseng bautismo, mga kapatid, walang pangalan ni Jesus, ang kasalanan mo nananatili. Kasi ang sabi ng Biblia, for by His name, He had been washed, He had justified, He had sanctified, by the name of Jesus Christ. So, that name is very important at na-discuss na po natin yan last week. Ang kalagahan po ng pangalan ni Jesus. So, mga kapatid, anong ginawa ng diablo? Hinarangan niya ang makatanggal ng kasalanan kasi, di ba, dalawa lang naman, isa lang doon ang hindi mo ma-fulfill, automatic, diretso ka rin sa impyerno eh. Kasi dalawa nga ang kailangan eh. Dalawa kasi ang dahilan. So, dapat dalawa masolusyonan mo. So, isa lang ang hindi mo kailangan solusyonan. Disgrasya ka na. So, yun ang alam ng diablo. Alam niya, sa simpleng hindi mo pagpabaptize in Jesus' name, alam niya, nananatili ka sa kanya. Pumasok siya sa church, binago niya ang pagtuturo, pinasok niya ang Trinity na wala naman yan sa pagtuturo ng mga apostol. Ang bautismo, binago mula sa pangalan ni Jesus, binago niya sa Father, Son, and Holy Ghost. Maraming kumupya. Kaya mga minamahal, kahit ano pa po ang gawin ng isang tao, magpuri sa Panginoon, ang diablo nandun sa tabi niya. At sasabihin pa nga siguro ng diablo, wag ka, tuloy lang, go ahead. Masaya yan eh. Masaya maglukso-lukso sa presensya ng Diyos, di ba? Masaya na punta ka sa simbahan, basta huwag ka lang magpabaptize in Jesus' name. Kasi mga kulto yan eh. Alam mo, pagka nabaptize ka in Jesus' name, alam mo para ka nang pumasok sa isang kulto. Akala mo, paano naging kulto? Kung yan ang original. Yan ang original na bautismo sa Bible. Kung sabi ng diablo, okay lang. Dumami man kayo, punuin nyo man yan ang ground, punuin nyo man yan ang football ground, punuin nyo man yan ang oval, it doesn't matter. Sabi ng diablo, okay lang. Okay lang. Anyway, ang isang problema nyo na hindi ka makapasok sa langit, natupad. Diba? Kaya mga minamahal, pag-isipan natin maigi.
Now, lalo na sa aming mga mahal po na bisita. Bible study po kasi ito. So you need to understand. And we are praying na ang video po na ito ay magmulat po sa napakaraming pag-iisip, lalong-lalo na sa aming mga mahal na bisita. Nasusulat po, baptism that also now save us. Anong purpose ng bautismo? Is not to put away the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God. How will your conscience be cleansed if your sins are not cleansed? So that means the baptism in Jesus' name cleans your soul from sin, and that makes you or give you a good conscience, and that's your answer toward God, no? By the resurrection of Jesus Christ, right? So ang bautismo natin, mga minamahal, mahalaga po yan para masolusyonan ang unang problema. Okay, so bautismado ka na. For example, you decided to get baptized in Jesus' name. If I will ask you right now, sa ating po mga mahal na bisita, who would like to be baptized in Jesus' name? Hindi, napakadali. Hindi ko mamakita ang inyong pagtas ng inyong kamay, ang inyong puso, ang inyong kaisipan. God knows. But we still have another problem. Okay? So, natanggal ka na sa listahan ng mga makasalanan. Ito na ngayon. Next is problem number 2. Solution sa problem number 2. No? Dahil ang problem number 2, we are in the flesh and blood. Solution, baptism in spirit or receiving of the Holy Ghost. Dapat mabautismuhan ka sa Espiritu at makatanggap ka ng banal na Espiritu, mga kapatid. Bakit? Kasi laman na dugo nga tayo, di ba? Ano ba ang banal na Espiritu? Sabi ng Romans 8:11, but if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you. Alright. Now, kung inyo pong mapupuna, doon po sa Acts chapter 2, sa first part, bago po sila nangaral, the Holy Spirit indwells them. No? Napuspos po sila ng banal na Espiritu, and they began to speak with other tongues as the Spirit gave them the utterance. And they received the Holy Ghost on that day. Now, there is a purpose because Jesus said, you must be born in water and in the Spirit. And Jesus said, tarry not, no? Tarry ye in Jerusalem and wait for the promise. So meaning, huwag muna kayong magmadali, no? Punta muna kayo sa Jerusalem, stay muna kayo dyan until you be endued with power from on high. And that is the promise of the Father, and which is the Holy Spirit. Sabi niya, for John truly baptized you with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days since. Acts 1:5. So yun po, ibig sabihin, mga minamahal, kailangan talaga na mabautismuhan ka rin sa banal na Espiritu. So sa mga nabaptize po ng mga kapatiran, huwag pong manatili na dyan lang po kayo sa bautismo sa pangalan ni Jesus kasi isang bahagi lang po ang nasolusyonan. Ito pong pangalawang problema natin which is in the flesh. At nasalaman tayo, hindi tayo makaangat eh. Lulukso ka, balabalik ka sa lupa eh. Hindi po ba? Kahit sumakay ka pa sa aeroplano, and then pagkatapos lumipad ka, pabalik ka pa rin sa lupa eh. Alright? So, dapat masolusyonan kasi pagdating po ng ating Panginoon, tutunog po ang trumpeta, dapat may kapangyarihan po sa inyo para palitan ang inyong katawan from mortal to immortal, from corruptible to incorruptible, so that you can fly up and meet the Lord in the air. So, anong sabi po ng Romans 8:11? Sabi ni Paul, ni Apostle Paul, but if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you. O, sino? Ano yung nag-dwell sa atin? That's the Holy Ghost. He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. Oh, itong Romans, tandaan po ninyo, hindi po unbelievers ang mga Romans na ito na sinusulatan ni Apostol Pablo. Mga kapatiran po ito, tapos na po sila nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, tapos na rin po sila nakatanggap ng banal na Espiritu. So, pinapalalahanan po sila na kung ang banal na Espiritu na nagpalit ng katawan ni Kristo ay nasa atin, ay yun din ang kapangyarihan para magpalit ng ating mga katawan, no? From mortal to immortal. So, no wonder why, when people ask what to do, of course, they mean how to be saved.
Peter directly told them a very specific, simple way to be saved. Sabi ni Peter, Acts chapter 2, verse 38, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sin. Diba? So, ibig sabihin, dito po, solusyonan ang una nating problema, ang matanggal sa listahan ng mga makasalanan. Dahil maging righteous tayo, hindi sa mata ng tao, of course, sa mata ng Diyos. Kaya nga sinasabi nga natin, when you are baptized in the name of Jesus Christ, the blood of Jesus is right on the doorpost of your soul. Kaya po napakaganda ng awitin natin kanina, when I see the blood, I will pass over you, so that the angel of death will not come into that house if there is the blood of Jesus Christ. And if our soul is with the blood of Jesus Christ, which happened after we get baptized in the name of Jesus Christ, the angel of death cannot affect us. So the Bible says, or the song says, when I see the blood, that's in Exodus, I will pass over you. Dapat ang dugo ni Kristo na sa atin. Now take note, brethren. The blood of Jesus Christ covered and cleansed us from sin. The devil has this attitude and has this manner every day as an accuser. He will look for your fault. He will look for your mistakes. He will look for your sins you committed for the day, and then he will bring it up before God and accuse you. And you know this one, he committed this one, Yan po ang kanyang ginagawa, pang-akusa lang. Turo lang ng turo, si ganyan, no? Ito si ganyan kasi, si ganyan. Yan po ang trabaho ng dyablo. Pero kapag yan po ay nagturo at nag-akusa sa atin, ang ating Panginoon na siyang ating abogado doon po sa righteousness of God and sa holiness of God, hindi po nakikita ng Diyos ang atin pong mga mali sa likod. Bakit? Ang nakikita niya, ang dugo ni Kristo na na-apply sa iyo during your baptism in the name of Jesus Christ. And so, Jesus could say, He is already purchased. He is already covered. He is already forgiven of his sins. Yan po, kaya galit na galit ang dyablo. Alam niyo po bang galit na galit ang dyablo? Alam niyo kung bakit? Kasi siya, minsan lang nagkasala, hindi na pinatawad. Tingnan po ninyo sa record. Isang beses lang siya nagkasala. Pero rebellion kasing kaso niya eh. Ginawa niya, pinangkumbinsi niya, pinangpuntahan niya lahat ng mga anghel, and then kinumbinsi niya sa kanyang kausa, at sabi niya, let's go against God. And so, mga angels, 1/3 of the angels, according to the Bible, ay nakipagbanggaan sa Diyos. Kaya ang nangyari, siyempre, talo sila. Anong epekto sa kanila? They are destined to hell. Sila po ang doon sa lake of fire. Yun sila, si Satanas, yung kanyang mga alipores, yung kanyang mga demonyitos at mga demonyitas niya, nakasama niya, sila po yun ang nakalista doon. Kaya lang po, mga kapatid, gusto nila patunayan na lahat ng mga nilikha ng Diyos talaga, gusto naman talaga magrebelde. Yun ang gusto nilang patunayan. Patunayan niya na ang mga nilikha ng Diyos will go against him. That is why inuna niya si Adan at saka si Eva. Unfortunately, natalo nga. No? So, ngayon anong ginagawa niya? Lahat tayo ngayon, kinukumbinsi niya sa kanyang pamamaraan na hindi mo alam, kinukumbinsi ka na. Hindi mo alam na dinadala, binubuyok ka niya na makasama ka niya. That is why, yung mga sa kanya na, pinapabayaan niya lang yan. No? Okay lang yan sa kanya, pero yung mga gusto magpabaptize in Jesus' name, naku, hindi lang siguro 1,000 demonyo ang tumipigil sa'yo para mabautismuhan ka. Bakit? Yan lang po ang tanging paraan na sila'y manalo. Kasi once ng isang tao ay mabautismuhan sa pangalan ni Jesus, na tanggal ang isa sa mga kandidato nila, papunta po sa impyerno. So, ang impyerno po ay para sa kanila, kaya lang ang tao nakinig sa kanya. Ito ba? Naniwala naman sa kanya. Nagpaluko naman sa kanya. And so, masama pa, ang mga tao ay nagiging emisary at sila din ang gumagawa ng dapat gawin ng dyablo. Ayan.
Oh? Kaya itong diablo na ito, kahit anong akusa niya sa iyo, anong akusa niya sa isang tao na nabautismon sa pangalan ni Kristo Jesus, wala na siyang magawa kasi ang nakikita, hindi ang kasalanan mo, kundi ang dugo ni Kristo. That is why, when I see the blood, I will pass over you. Pero paano ma-apply? Yun nga po. Baptism in the name of Jesus Christ. Alright. So yun ang sabi ni Apostol Pedro. And anong sabi niya? Ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Ibig sabihin, mga minamahal, pagkatapos po na ikaw ay mabautismon sa pangalan ni Jesus sa tubig, kailangan tanggapin mo, mabautismon ka rin sa banal na Espiritu. Sa bautismo sa tubig, kaya nating gawin yan. Ako na who has the authority to baptize, then you decided to get baptized, lalo na sa aming mga mahal na bisita, we can do that. But, yung bautismo po sa banal na Espiritu, ikaw lang at ang Diyos po yung makagawa. Wala po akong kinalaman. Hindi ko po magawa yun. Kasi kung kaya ko lang ipamigay yun, ipang-package ko na lang at ipa-deliver sa inyo lahat. May Grab na eh. Hindi po ba? Pwede. Pero kaso hindi. No? Hindi ko magawa yun. Diyos lang ang makapagbigay sa iyo ng banal na Espiritu. Paano mo matanggap pala ang banal na Espiritu? Simple. By worshiping God. Sambahin mo Diyos. Wala pa akong may nakitang tao na nakatanggap ng banal na Espiritu na hindi nagsasamba sa Diyos. Wala. Yung nakaupo ka lang, tapos bigla ka lang mag-speaking in tongues. Wala eh. Wala pa akong may nakitang gano'n. Ang nakita ko, pag ang tao nagsimula siya, nilalabanan niya ang kanyang laman, nilalabanan niya ang kanyang hiya, nilalabanan niya ang kanyang pride, at nag-worship sa Diyos. At kapag naka-worship na siya sa Panginoon, nakakalimutan niya ang kanyang sarili. Bakit? Ang banal na Espiritu na ang hahawak sa kanya, maramdaman niya ang pagpamahal ng Diyos. Maramdaman niya ang kasiyahan na nasa Panginoon lamang. The joy which is very unique that you never experience in your life, in your entire life. Hindi ka pa nakaranas ng ganun kasaya, mga kapatid. But just on that day, when you receive the Holy Ghost. So you can receive the Holy Ghost, mga kapatid. No? At yan ay pinangako ng ating Panginoon sa atin na matanggap talaga natin if you want to ask. That is why even in your houses, even in your rooms, no? Lalo na po pag nakapunta po kayo ulit sa church natin, sikapin nyo po na makatanggap kayo ng banal na Espiritu. Sikapin nyo po na kayo ay maka-worship. Sikapin nyo po, lalo pat 4 months po tayong hindi po nagkita at wala tayo sa bahay ng ating Panginoon. Magpa 5 months na po tayo. Ano po ba ang ating gawin? When you come to the house of God, make it a priority na kayo po ay makapagsamba sa Diyos all out, all of your heart, all of your mind. Mga minamahal, kahit ngayon, sa inyo kung saan man kayo naroon, don't miss. Because hindi mo alam kung kailan darating ang Panginoon, anong kapangyarihan ang magpalit ng katawan mo. Kasi nasa laman nga tayo. Oo, doon na tayo, napatawad ka sa kasalanan mo. Pero paano naman ang laman na isyu? Hindi ka naman makaangat. Babangga ka sa kisame. O kaya kahit doon ka pa sa labas, lulukso ka, babalik ka sa lupa. Hindi po ba? So kaya kailangan po natin ang banal na Espiritu that you can receive it. You need to receive it, brethren. Hindi, wag po kayong magiging kampante na, hindi, okay lang naman ako, nasa Panginoon naman ako eh, nagsisimba naman ako. No, 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 no. Because there are two things that makes us bawal sa langit. Kasalanan at pagiging laman. So, ang kasalanan, may solusyon. Ang pagiging laman, may solusyon din. At yan po, ang banal na Espiritu. Di po ba? So, ngayon, ano pa ba ang ibang kadahilanan? Bakit kailangan mo matanggap ang banal na Espiritu? Ang sabi po ng Ephesians 4:30, to seal you unto the day of redemption. Yan, yung sinasabi. Once you receive the Holy Ghost, may silyo ka. Nasilyuhan ka in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Kahit saan ba, kahit nakatago ka pa, kahit ilibing ka pa ng mga tao, kahit na ikaw ay ilibing ka pa 6 feet below the ground, ang silyo na yan, nakikita ng Diyos.
Ang sabi po ng Ephesians chapter 4 verse 30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed. Sealed. Na-sealed. Unto the day of redemption. Nasilyuhan ka. Pero ito po ang sinasabi, huwag po nating palungkutin ang banal na Espiritu na sa atin po. Pangalawa pong purpose is to comfort you. Wow. Mahalaga po ito, lalo na ngayon. Daming problema, kulang sa pera, walang trabaho, may pandemya, walang makain, may mga anak. Hindi po ba? Nakakalugmok na po ang kalagayan ngayon. You need comfort. Kaya alam ng Diyos Alam niya kung bakit niya inassign talaga. Sabi niya, hindi, kailangan magkaroon kayo ng comforter. Bakit? Alam niya kasi, puro kapigatian po sa lupa. Kita mo kung gaano kamahal ng Diyos. Ha? Mahal na mahal ka ng Diyos kasi bibigyan ka niya ng comforter. Sabi po ng John 15, verse 26, but when the comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceeded from the Father, he shall testify of me. Marami pong mga tao, actually sa totoo lang, ang nagtatanong, paano daw si Kristo nagiging Ama, paano si Kristo ba, ang Diyos ba iisa, hindi ba totoo ang Trinity? Marami pong nako-confuse. Ito po ang isang solusyon. Ako, ganun din ako, Trinitarian po ako before. I came from a Baptist church. At naniniwala po ako doon sa Trinity before. And when the day that I was baptized, naintindihan ko ang lahat. Pero sometimes, siyempre, mayroon ka pang mga tinatanong, marami kang mga katanungan hindi mo masagot. Alam niyo po ba ang simpleng kasagutan lang? Makatanggap ka lang ng banal na Espiritu. The Holy Spirit will testify. Jesus Christ, who is He. Doon mo maramdaman. Tama. Isa lang ang Diyos. Ang kanyang pangalan ay si Jesus. Ayan. Siya ngayon ay pumasok sa aking katawan, sa aking puso, sa pamagitan ng banal na Espiritu. Tinadala po niya ang banal na Espiritu para mag-comfort po sa bawat isa sa atin. Pangatlo po, at isa sa mga dahilan, is to teach you. John 14:26 says, but the Comforter, which is the Holy Ghost, okay, nakita ninyo? Whom the Father will send in my name. O, nakita ninyo, kanino ba pangalan ng Holy Ghost? Di ba pangalan ni Jesus? No? He, ito na, shall teach you all things. So it is very difficult for somebody to understand Acts 2:38, to understand the plan of God to salvation, to understand John 3:3 and John 3:5. If the Holy Ghost is not there, because the Holy Ghost will teach you all things and bring all things to your remembrance. Yan ang sabi niya sa mga apostol. Whatsoever I have said unto you. So, kung anong itinuro ng ating Panginoon, no wonder why they need to receive first the Holy Ghost before they preach. And that's what happened in Acts chapter 2, that they received first the Holy Ghost and then they preach. Because if they receive the Holy Ghost will teach them all things and will bring all things to their remembrance, whatsoever Jesus have said unto them. And so therefore, brethren, it is impossible for Peter and the rest of the apostles to commit mistake in announcing that the baptism is in the name of Jesus Christ. Praise the Lord. So it is very important because the Holy Ghost, na matanggap po natin, siya po ang magtuturo sa atin ng lahat po ng karunungan na kailangan po natin. Panghuli po na aking pong dadalhin sa inyo. Marami pa pong mga dahilan. May fruit of the Spirit pa, may gift of the Spirit. Pero, mga kapatid, dito po tayo, I want this to be very simple. That the purpose of the Holy Ghost also is to teach us how to pray and worship. Ang sabi po ng Romans chapter 8 verse 26 to 27, likewise the Spirit also helpeth our infirmities. Number 1, the Spirit will help you overcome your infirmities, your weaknesses. So marami po mga tao nagsasabi, paano na lang po kung nabaptize na po ako, tapos nakakumit pa po ako ng ganito. No? The Holy Spirit will help you for your infirmities. Sabi niya rito, for we know not
what we should pray for as we ought. Nakita niyo? Sabi, hindi nga natin alam kung paano tayo manalangin eh. But the Spirit itself make it intercession for us with groanings which cannot be uttered. So ma-appreciate mo po ito kapag ikaw ay ilagay mo ang iyong isip at ang iyong puso sa pagsamba at sa pagpupuri sa ating Panginoon. Ma-appreciate mo po ito na you have that holy groanings, mga kapatid, na kung saan ang banal na Espiritu will make intercession for you and between you and God. And that is why when you worship God, actually, and if you allow the Holy Spirit to teach you how to pray and how to worship God, mga kapatid, maramdaman mo ang presensya ng Diyos, makakarating ka. Alam natin, mga kapatid, kung ang ating worship ay hindi umangat. Alam natin kung ating prayer hindi nakarating sa trono ng Diyos. Alam natin yan. Alam natin na hindi man lang tayo nagkaroon ng another, kahit man lang umangat doon sa presensya ng ating Panginoon. But if you allow the Holy Spirit, when you pray, allow the Holy Spirit to speak for you, to intercede for you before the presence of God, maramdaman mo, may mga groanings ka na hindi mo maipaliwanag. But it is the Holy Ghost within you, brethren, that makes you a powerful prayer warrior. At yun po, ang nasa loob na ibinibigay po sa atin, mga minamahal. And that is why, tandaan po natin ito, God searcheth the heart, knoweth what is the mind of the Spirit. Because He maketh intercession for the saints according to the will of God. Ito po ang pinakamahalaga na maintindihan po natin. When you pray, you intercede. But as you intercede for others, the Holy Ghost intercede for you before God. Hallelujah. Hindi natin alam. Pag lumuhod pala tayo sa Panginoon at nananalangin tayo at nagsasamba sa Panginoon, nandun pala ang Holy Ghost. You know the Holy Ghost is? The ministeric spirit of God. At siya ang nag-i-intercede sa iyo na hindi ka makonsume, mga minamahal. And that is why, without the Spirit of God, you do not know how to pray. You do not know how to worship. You do not know how to reach out to God. So tonight, brethren, you can allow the Spirit of God to teach you. Kahit sa mga kapatiran po natin na hindi pa po nakatanggap ng Holy Ghost, why don't you start talking to God first? Why don't you start asking the Holy Ghost, Lord, I need the Holy Spirit. Because He will give it to you. The Lord said, kung kayo na masama, ay hindi nyo kayang ibigay ang mga, ang kailangan ng inyong anak ay pagkain ang ibigay ninyo ay bato. Hindi nyo kayang gawin yun. How much more na ang Ama nyo sa langit na magbibigay ng banal na Espiritu sa kanila na hihingi nito, mga minamahal. So if you haven't yet experienced the Holy Ghost, tonight, on Sunday, make it sure na matanggap po natin, makarefresh po. Kung ikaw naman ay may Holy Ghost, huwag kang maging kampante na ikay nadeklara. Kasi ang nagdeklara sa iyo, tao lang naman yun, mga minamahal. Ang number one na witness na ikaw ay nakareceive ng Holy Ghost, ikaw din, sa puso mo, lahat na naramdaman mo, ang kakaibang kasiyahan na naramdaman mo. Kahit 10 tao pa magdeklara sa iyo na may Holy Ghost ka, pero wala kami naramdaman, mga kapatid, walang silbi yun. Walang silbi yun. Ikaw mismo dapat makaramdam ka, maranasan mo kung gaano kasaya ang banal na Espiritu, kung gaano ka, ika nga ay, the Bible says, joy unspeakable and full of glory, but the half has never yet been told. Kalahin mo yun, mga kapatid. Kaya ang banal na Espiritu na mahalaga po sa atin, hindi lamang po para sa tayo iligtas, kundi sa pang-araw-araw po nating pangangailangan. We need the Holy Ghost. Sabi ng iba, parang napakahirap mag-receive ng Holy Ghost. Surrender lang. Sumuko ka lang.
Surrender lang sa presensya ng Diyos. Tanggalin mo na lang yung pride. Tanggalin mo na lang yung kung sino ka. Huwag mo na isipin kung sino ka. Huwag mo na isipin kung ikaw pinakagwapo, pinakamaganda. Tanggalin mo na yan kasi sa mata ng Diyos, pantay-pantay ang lahat. Mag-worship ang artista na gwapo, maganda, mga kapatid. At mag-worship ang ordinaryong tao na sasabihin pa naman ng mga kapitbahay niya ang papangit niya. Wala po yung kinalaman sa presensya ng Diyos. Wala po yung kinalaman sa pananaw ng ating Panginoon dahil wala pong tinitingnan ng Diyos sa mga mukha po natin. Ang tinitingnan niya ang puso po natin. Ngayong gabi, titingnan ng Diyos ang puso. Hallelujah. Mga minamahal, you need a chance right now to fulfill and to give solution to the true things that will prevent you to go to heaven. Praise the Lord. To those, I invite sa amin po mga mahal na bisita. Hindi ka pa nabaptize in Jesus' name. Decide na. Decide na. Habang may panahon pa. Sa mga kapatiran naman na nakatanggap na ng banal, nabaptize na in Jesus' name, pero hindi pa nakaranas ng banal na Espiritu. Decide for it. Make it your priority. No, i-claim mo yun. I-claim mo sa Panginoon. Hingin mo sa Panginoon. I-claim mo kasi binigay niya na yan. Binigay niya nga sa iba, sa'yo hindi. Hindi naman po ito yun. Wala namang tinatangi ang Diyos. Ngayong gabi, gusto mo matanggap, makatanggap ka. Praise the Lord. Sa mga kapatiran naman na nabautismo na, nakatanggap na, pero naging kampante, no? Tonight, search your heart. Is the Holy Ghost still there? If not, kung medyo malayo na, malabnaw na, tuyong-tuyo na, come to Jesus. Tonight, just go back to the path, mga minamahal, na kung saan tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Ngayong gabi, we are free. Jesus make us free. Hallelujah. We are not in the list of hell. We are in the book of life. Praise the Lord. Let's worship the Lord. Hallelujah. Iset mo sa iyong sarili. Ngayong gabi, may mangyayari dapat sa iyong pagsamba sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Let us worship the Lord with an open heart. Maaaring naiya ka sa kapitbahay mo, yung makamarinig ka. Well, it's up to you. Pero mga minamahal, pag pinatunayan mo na hindi ka nahihiya sa Panginoon, para sa Panginoon, if He is your priority, if He is the highest thing that you remember tonight, He will bless you. I invite you. Let's worship Him. Hallelujah. Sa amin po mga mahal na bisita, kung meron pa po kayong mga pagdadalawang isip, ngayong gabi ang pinakamagandang pagkakataon. Let God answer those confusions that you have. Kung meron kang karamdaman na meron kang nawawalan ka ng pag-asa, now is the best time to let God let you feel His power of healing and deliverance in the name of Jesus. Hallelujah. Sa mga kapatiran na nanlulumuna na wala na ng pag-asa, the Holy Ghost is a fire that will give you another enthusiasm, another fire in your heart. Hallelujah. He is crucified for you. He had paid our dues in the cross. Hallelujah. His blood is offered for you, for our sins. Tonight, hallelujah. Let's come to Jesus. He is above all things. Above all power, hallelujah. Above all kings, above all names, hallelujah. All created. Come on.
with the joy in our hearts right now, with the gladness of the Holy Spirit, the hope, the sunshine that He will give to us. Let the fire of the Holy Ghost shall consume your heart right now. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Oh, let the Holy Spirit, it is free for you. The Bible says, this promise is unto you, and to your children, and to those who are afar off, even as many as the Lord our God shall call. The Lord is calling you tonight. The Holy Ghost is for you tonight. You can receive the Holy Ghost. Hallelujah. He paid our dues. Oh, by His grace, you are now saved. If you believe on Him, if you follow and obey Him, tonight, something will happen in your life. Lord, I pray for our beloved visitors tonight, God. Hallelujah. Kung sino man ang may mga karamdaman ngayon, pinapalayas namin sa pangalan ni Kristo Jesus ang mga karamdaman o mga sakit na meron. Mga problema, mga kabigatan, hallelujah, mga kakapos sa buhay. Panginoon, hallelujah, we bind them in Jesus' name. And tonight, by the blood of Jesus, we release the blessings. We release, Lord, hallelujah, the good things to happen. Tonight, God, hallelujah. Thank you. Thank you for your blood. Thank you, God, hallelujah, for sacrificing yourself. You are above all things. Hallelujah. Hallelujah. Tonight, hallelujah, let there be anointing to those who hears the word. Hallelujah. Maging Panginoon sa aming mga mahal na bisita, sa mga kapatiran, sa bawat isa na sumasama sa amin ngayon, Panginoon. Hallelujah. Touch them. Bless them. Heal them. Hallelujah. Give them victory. Hallelujah. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Amen and amen and amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Shall we worship God? Hallelujah. Shall we praise His name tonight? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Maraming salamat, mga kapatid, ngayong gabi. Praise the Lord. Thank you for being with us, lalong-lalo na po sa amin po mga bisita, mga kaibigan na nasa Facebook po at sa mga nakikinig. To those who would like to be baptized, just contact us. We'll make a way for you. Kung malayo po kayo sa amin, we will find a place. We will find a pastor who baptized in Jesus' name to baptize you. And we will refer you sa pinakamalapit na mga simbahan na pwede po kayong maglingkod sa Panginoon. But tonight, maraming salamat po na sa inyong pagsubaybay. Praise the Lord. At this time, ay atin naman pong tatanggapin ang mga katanungan po bago po tayo magtapos ngayong gabi. Ay atin pong tatanggapin kung meron man pong mga katanungan. Praise the Lord. Hallelujah. Now, let yourself be an intercessor for other souls na maglingkod sa Panginoon. And also, allow the Holy Ghost to intercede for you before God. No, that's the good thing that we learned tonight. Now, hindi kung when we pray and when we intercede for others, the Holy Ghost also is interceding for us before the holy presence of God. That's a wonderful truth. Praise God. Hallelujah. So, mga kapatid, sino ba ang merong mga katanungan? Baka meron po sa inyong mga may mga katanungan. Praise the Lord. Binabati rin po natin, no, yung mga bisita po natin sa Facebook. May mga ilan po kaso wala po yung mga pangalan dito. Alright. So is there any question po? Isulat nyo lang po kung may mga katanungan. Pwede nyo rin po yan isulat sa FB Live po natin at ganoon din po sa ating pong chat, group chat po sa Zoom. Kung meron man po kayong mga katanungan, no, para po mabigyan po natin ng linaw bago po tayo magtapos ngayong gabi.
Praise the Lord. Hallelujah. We have a wonderful night tonight. Praise the Lord. So, so far, seems like wala naman na tayo mga katanungan. Malinaw naman. Praise the Lord. I hope this lesson is will help everybody. No? Hold on to the gospel and the truth. All right? So wala naman na, no? Wala tayong mga katanungan. Pastor, mayroon akong question lang. Okay, sige. Sige, Brother Charles. Please go ahead. Yung ano, Pastor, yung ano bang different ng yung naramdaman ng Espiritu ng Old Testament tulad nila ni David at sa ating panahon ngayon na Holy Spirit na... Yes, that's a very good question kasi may mga marami na nagtatanong kasi maraming beses na like si David ay he feel the Holy Ghost, no, and the Holy Ghost was the Spirit was with him, no. Yun po ang mga term actually. Hindi po binabanggit na sila po ay napuspos, ano po? Dahil ang Holy Ghost ay wala pa pong may binababa sa kahit na sino. Kung di sila po ay nakakaramdam lamang sila ng presensya po ng Holy Spirit. So they were guided, they were inspired by the Holy Spirit. Lalong-lalo na po yung mga nagsusulat ng mga propeta sa kanilang pong mga sinasabi, sa kanila pong mga ginagawa, they are inspired by the Spirit of God. Pero hindi po sila naka-receive ng Holy Ghost. Dahil lang sabi nga ng ating Panginoong Hesus, kung hindi ako babalik, hindi ko may papadala sa inyo ang banal na Espiritu. At ang word po doon ay napuspos din, no? Napuspos sila, and they were all filled with the Holy Ghost. But in the Old Testament, don't get confused. Kasi in the Old Testament sometimes there was also a term that and being filled with the Holy Ghost, with the Spirit of God, something like that. Pero iba po ang Holy Spirit indwelling. Ibig sabihin po ay mananahan po sa loob po natin. Yung time po sa Old Testament, it was just parang sumasabay sa kanila ang banal na Espiritu. Kumbaga they are influenced, they are inspired, they are guided by the Holy Spirit, by the Spirit of God, pero hindi po nagdidwell. Yan, hindi po nagdidwell sa loob po ng tao. In fact, may isa pong verse na nagsasabi na yung marami po sa, I think it's in Hebrews chapter 11, na marami po ang umaasa, gusto po nila makita ito. Kahit ang mga angels nga po gusto po nila malaman ano ba naramdaman ng tao kung makareceive ng Holy Ghost. Kasi hindi po nila naramdaman yun. Wala pong anghel ang may experience sa pagtanggap ng banal na Espiritu. Wala rin pong mga propeta na naka-experience ng pagtanggap ng banal na Espiritu. Ang church lang. Kaya nga sabi niya, wala pong pinakamataas na propeta kaysa kay John the Baptist, pero ang pinakamababa sa karya ng Diyos ay higit pa kay Juan the Bautista. Ganun po ang kategorya ng church. Kaya po wag po ninyo sayangin ang pagiging church po natin. No? Kasi po, napakalaki po nito. Kung parang kayo po ay parang bilib na bilib po sa mga propetang nabasa po natin sa Old Testament. Sa totoo lang, ang church is greater than them. Mas higit pa po. Sa totoo lang, ang kategorya po ng church. Right? So, the Holy Ghost, in their time, it did not dwell in their heart. It just oversee them or inspire them and influence them. Right? Hindi po kagaya sa kapanahon na natin ngayon na talagang when you worship God, the Holy Ghost will come into you and you will speak in other tongues and the Holy Ghost will dwell in our hearts. Yan po ang pagkakaiba. Okay? Okay, thank you, Pastor. Thank you. All right. Wala na mga katanungan. Ito, may question pala. All right. Is it possible to receive the Holy Ghost before being baptized in Jesus' name? Pag may Holy Ghost lang, pero hindi na-baptize in Jesus' name,
hindi po ba sila makakasama sa rapture? Okay. Magandang katanungan to. Alright. Siyempre, pwedeng makatanggap ng banal na espiritu bago ka mabaptize in Jesus' name. Yun pong nangyari sa Acts chapter 10. Yan po ang nangyari sa Acts chapter 10. Ano po? Nauna, ang Gentiles nga po nauna po silang na-baptize, naka-receive ng Holy Ghost before they get baptized in Jesus' name. No? Kaya nga po na hindi po, alam niyo may mga katanungan, bakit nauna ang mga Gentiles? Kasi mga kapatid, ang mga Hudyo po, sila ni Peter, no, kasama ng ilang mga Hudyo, nag-preach sila sa Gentiles. Hindi pa po nila matanggap-tanggap yung mga Gentiles. So parang naisip, imposible yun na parang sila ay gagawa ng like ibautismo nila yung Gentiles na hindi nga pa po nila tanggap. Kaya nung naka-receive na po ng Holy Ghost yung mga Gentiles, take note of the word of Peter sa Acts chapter 10 sa dulong bahagi. Sabi niya, sino ngayon na makakahadlang na ang mga taong ito ay hindi mabautismuhan na nakatanggap din ng banal na espiritu kagaya natin? O, di ba? So, ibig sabihin, kaya inuna ang banal na espiritu kasi para makita nila ni Pedro, ito nga tinanggap din ng Panginoon, no? Paano sila tinanggap? Naka-receive sila ng Holy Ghost. No? This po kita. So, nauna po. So, pwede po talaga na makatanggap ka ng banal na espiritu bago ka mabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Ngayon, ang tanong, kung may Holy Ghost ka lang, tapos hindi ka nag-baptize in Jesus' name, hindi ka ba makakasama sa rapture? I do not want to be a judge over this, brethren. At kilala ninyo ako, hindi po ako naghuhukom sa kahit na sino na magsabi sila, hindi ba maligtas yung taong hindi gano'n? Ang Word of God na lang po ang atin na lang pong basihan. Ang sabi po kasi ng nabasa natin kanina, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Yun pong sabi ng Panginoong Hesus. So kung water ka lang, siyempre kulang ka sa Spirit. Kung Spirit ka lang, kulang ka sa water. Because both has different purpose. Hindi po sila pareha ng purpose No? Hindi rin po sila package. You need to do the other one and you need to receive the other one. Hindi po sila package. So, ang baptism, the purpose is to remove your sins. But the Holy Ghost, the purpose is to change your body when the Lord comes. From corruptible to incorruptible. So, mga kapatid, ako din naniniwala na kung totoong Holy Ghost ang natanggap mo, He will teach you to get baptized in the name of Jesus. Yan po ang aking paniniwala. So, hindi ka pababayaan ng Holy Ghost, lalo pat kung sincero ka. Pero siyempre, pwede mo ang tawag niya? Overrule. Ayan. No? Pwede mong i-overrule ang naramdaman mo. No? Maka-receive ka ng Holy Ghost, pero ayaw mo magpabaptize It's your decision. Pero ang sabi, very basic mga kapatid, no? He that believeth and is baptized shall be saved. So, ano ka lang, parang kung sa mga sinaing pa, ano ba tawag yan? Yung kalahati hilaw, kalahati luto, kakainin mo ba yun? Praise the Lord, di ba? Hindi. So, again, no, sa mga nakaramdam, lalo na po actually, pag makareceive ka ng Holy Ghost, maramdaman mo yon, no? Pakinggan mo yon. Kasi pwede kasi siyang umalis. Di ba nakita nyo kanina, basa natin, grieve not the Holy Ghost. No? Whereby you are sealed unto the day of redemption. Kasi pwede siya malungkot. Pag hindi ka mag-decide, siyempre malulungkot siya kasi kailangan na ang pangalan ni Jesus nakadikit sa'yo. Yan. Okay, so magkaiba po na experience yun. So, yung nagsasabi na pag nabaptize ka na daw, automatic may Holy Ghost ka, mali po. Hindi po. Sa Bible po, different na experience ang baptism in Jesus' name or water, different experience din po ang Spirit baptism. Right? Okay? Wala na ang ibang mga katanungan.